iban nga mga Christian denominations nagbiya sa sini nga Iglesia Romana Katolika. Ari ang record mga kauturan sa document sa Vatican II, page 347. For the Spirit of Christ has not refrained from using them as a means of salvation, which derive their efficacy from the very fullness of grace and truth entrusted to the Catholic Church. For it is through Christ's Catholic Church alone, which is the all-embracing means of salvation, that the fullness of the means of salvation can be obtained. It was to the Apostolic College alone, of which Peter is the head, that we believe our Lord entrusted all the blessings of the new covenant in order to establish on earth the one body of Christ, into which all those should be fully incorporated who already belong in any way to God's people. Paagi sa pagpaalinton mga kauturan sang tinaga para sa mga separated brethren, ini nagapakita sang panlanta mga kauturan nga ang pag-isa sang tanan nga mga kaiglesihanan mangin posible lang gid sulod sang Iglesia Katolika. Ini nagasakop sang Eastern Orthodox Church nga nagsipak gikan sa Catholic Church sang 1054 AD kag sa Protestant nga mga kaiglesihanan nga nagsugod sang si Luther nagbulag sa Roman Catholic Church sang 1517. Para sa ila tanan ang Vatican II nagarepresentar sang Pope as the divinely appointed successor of St. Peter in supreme governance over the Universal Church. Documents sa Vatican II, page 374. Tapos sa paagi, sang Vatican II nga ang Catholic Church nakaposisyon sa iya kaugalingon, agud nga isahon ang tanan nga indi Kristohanon nga mga relihiyon, mga Hudiyo kag tanan nga mga denominasyon Kristohanon dira sa iya, makadto kita sa mga nagkalatabo sang kabuhi ni Pope John Paul II nga nagduso sina nga plano nga nalambot gid mga kauturan kag mga kabyanan. Si Pope John Paul II has strong sense of destiny. Suno sa report mga kauturan, iya nga ginakonsiderar nga ang iya pagkapili nga papa sang October 16, 1978 was a direct work of Mary, the Mother of God. Ini suno ni Malakay Martin sa iyang libro The Case of the Blood, The Struggle for World Domination Between Pope John Paul II, Michael Gorbachev and the Capitalist West, pages 616 to 617. This has its roots in an event on August 26, 1956, when he was among the millions of Polish Catholics who dedicated themselves in submission to Mary as her nation of slaves. Si Wojtyla kag si Wyszynski, mga Catholic leaders sa Poland, nagpati nga ang ato nga pagtugyan kay Mary isa ka geopolitical move agud nga mahilway ang Poland gikan sa Russian influence. Sang May 30, 1981 mga kauturan, si Mehmet Ali Agca nagtiro sa iya paagi sang duha ka bala sa ulo sang papa dito sa St. Peter's Square. Hindi magnubo 75,000 ka mga tao sa sulod sang square mga kauturan, kag hindi man magnubo sang 3.5 million ang nagalantaw sa telebisyon sang napaslawan nga assassination. Ang papa nagatindog sa iya Pope Mobile, kag sa sinagid nga tion nagduko siya sa isa ka babae nga may picture ni Mary sa iya nga blouse. Amo ato suno pa sa ila ang nagluwas sa iya sang iya nga kabuhi. Samtang nga nagpaayo siya dito sa isa ka summer sina sa polikliniko. Ang papa naghulagway kung paano naluwas ang iya nga kabuhi kag iya inigin pahinungod sa kay Mary mga kauturan kag mga kabyanan. Ang attempted nga assassination natabo sa adlaw sang official feast of Mary as Our Lady of Fatima. Ang record mga kauturan suno pa dire, it was in this mode of prayer and this mode of total trust in Mary that Pope John Paul II had been, as far as is publicly known, his only supernatural vision of things to come. It came as an exact repetition of the miraculous happening recorded 64 years before at the hamlet of Fatima in Portugal. It was just as if he had been present at Fatima around midday, October 13, 1917. An apparition of Mary visited the Pope in the luminous skies of Lazio above the seven hills of Rome in August 1981 mga kauturan. Amo na ang record ni Malakay Martin.
So, makadto kita sa Fatima Vision, mga kauturan kag mga kabiyanan. 3 peasant children, Francisco Marto, 9 years old, Jacinta Marto, 7 years old, kag their cousin Lucia Dos Santos, 10 years old, mga kauturan. The first two illiterate, and Lucia only barely able to read and write. Encountered the alleged Mary on May 30, 1917 in the fields of Cucadi area. Ari ang record, mga kauturan, ni Malakay Martin. She told them she had an important message for all the nations and for all the men and women, and that after coming to see them, its 13th day of the coming months, on October 13, she would, by the power of God, perform miracle in order to substantiate her authenticity and vital importance of her message. Nabalitaan sang bilog nga kalibutan ang ato nga natabo, mga kauturan, kag madamo sang mga katawhan nagkadto agud sa pag-obserbar kung ano ang posible nga matabo. Apang sang pagkaudto, naguntat ang ulan, naghawan ang langit, sa mga panganod, mga kauturan, kang adlaw nakita na sina. Wala ulan, mga kauturan, ang record ng kasiling. The sun they now clearly saw was the sun John Paul II later saw in August 1981. The sun was a fast spinning plate of brightly shining silver, a giant pinwheel turning into its own axis, casting off beams of colored lights, red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet, that tinted faces, clothes, cars, carts, umbrellas, animals, ponds, grass, mountaintop, and horizon, in all the successive hues of the rainbow. Everyone was able to stare fixedly at the brilliant disk, but yet without pain and without being blinded. Sa libro ni Malakay Martin, page 628, mga kauturan kag mga kabyanan. The blazing disk then roamed in and out of the clouds, stopping occasionally to spin and throw out rainbow colors. Then the great mass zigzagged down toward earth, causing great fear of Christ of it's the end of the world. Si Malakay Martin nag-report nga sa tapos nga nadula ang disk, mga kauturan, ila nga natulupangdan nga ang duta kag ang ilang mga bayo nga ginasuksok mala. Naghuyop man ang mabaskog nga hangin, apang nagpabilin paghapon ang mga sanga wala nagkabalabali, mga kauturan kag mga kabyanan. No one could doubt the unusual occurrences. They reported the claims of the 3 peasant children, mga kauturan kag mga kabyanan. So, yari ang messages ni sang Fatima, mga kauturan. Duha sa mga mensahe nga ginhatag sang May 30, 1917 nga ginakilala sa publiko, gina-recognize sa publicly. Ang apparition ni Mary nagpangabay nga ang ikatlo silyuhan para sa pagpahayag sa ulihi nga panahon. Ang una nga mensahe nagsiling nga madamo sa kalibutan ang nagapadulong sa impyerno. Ang ikaduha nagtagna sang outbreak sang World War II. Kag ang record nagasiling, mga kauturan, Mary spoke about Russia and asked that the Pope and all the bishops of the church consecrate it in an especially solemn manner to her. If this was not done, the children reported Mary as saying Russia would spread error and evil throughout the world. Many human beings would suffer and die as a consequence. Sang ang ikatlo nga secret message, mga kauturan, na bantog sang ulihi, ini nagasiling nga ang Iglesia Katolika mag-consecrate sang Russia sa kay Mary, kag kun hindi, mga kauturan, mabaton ang terrible nga konsekwensya kag ang tanan nga pungsod pagasilutan. Ang Papa magabukas sang nasilyuhan nga sobre nga may ikatlo nga mensahe sang 1960. Si Pope John XIII, mga kauturan, amo ang nagbukas ini apang wala niya ginhimo ang mensahe nga nasulat didto. Bisan pa ang mga successors sang ni Pope John Paul XIII, mga kauturan, nga si Paul VI kag si John Paul I, wala man naghimo sang mensahe nga nasulat didto. By contrast, Pope John Paul II is devoted to Mary and wants to fulfill the third message of Fatima. He believes Mary will bring the world under the Catholic Church as a fulfillment of the third message of Fatima. Wala sing Papa, mga kauturan, nga may madamo nga travel kumpara sa kay Pope John Paul II. Ang mga kadam-an naghandom nga maglantaw sa iya gikan sa tanan nga parte sang kalibutan. Sa iya natabo nga ang pagkilala sa iglesia nagkailap sa bilog nga duta. In the world with a vacuum of values, the church seems to be the great defender of morals.